Sa malawak na kasaysayan ng sining at aliwan sa Pilipinas, may mga pangalang naging kasing kahulugan ng kanilang natatanging talento. Kapag binanggit ang pangalang Bayani Casimiro Sr., isang imahe ang malinaw na nabubuo sa isipan ng mga nakasaksi sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Ang isang maginoong may pambihirang liksi at sining sa pagsayaw, partikular na sa tap dancing. Kinilala bilang ang Fred Astaire ng Pilipinas, si Casimiro ay hindi lamang isang mananayaw, siya ay isang institusyon na ang karera ay sumaklaw sa tatlong mahahalagang yugto ng kulturang popular sa bansa. Ang makulay na panahon ng Budabil, ang kasikatan ng pelikula, at ang pag-usbong ng telebisyon. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng dedikasyon sa sining, kakayahang umangkop sa nagbabagong panahon, at isang pamanang patuloy na nagbibigay liwanag sa landas na tinahak ng industriya ng aliwan sa Pilipinas. Ang pagsibol ng isang alagad ng sining sa entablado. Isinilang si Bayani Casimiro noong 18 ng Hulyo, 1918 sa San Pablo, Laguna. Ang kanyang pagkahilig sa pagtatanghal ay hindi maipagkakailang dumadaloy sa kanyang dugo. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mga komedyante sa entablado. Kaya't ang teatro at ang mundo ng pag-aarte ay naging kanyang palaruan at unang paaralan. Sa murang edad na 7, unang sumabak sa entablado ang batang si Bayani. Madalas siyang mapanood na nakasuot ng kostyum ng isang payaso. Isang maagang pagpapakita ng kanyang likas na kakayahang magpatawa at kumuha ng atensyon ng manonood. Asik na ang mga karanasang ito sa entablado sa kanyang kabataan ang humubog sa kanyang disiplina at nagbigay sa kanya ng pundasyon na magiging sandigan niya sa kanyang mahaba at matagumpay na karera. Pagsapit ng dekada 1930, sa panahon kung saan ang vaudeville, ang pangunahing anyo ng aliwan sa Pilipinas, si Bayani Casimiro ay isa ng ganap na bituin. Ang vaudeville ay isang koleksyon ng iba't ibang pagtatanghal. Musika, komedya, sayaw, at drama. At sa ganitong larangan, natagpuan ni Casimiro ang kanyang natatanging lugar. Kinilala siya bilang isa sa mga pangunahing headliner, isang patunay sa kanyang angking galing at popularidad. Ang kanyang husay sa tap dancing ang naging kanyang tatak. Sa bawat pagpadyak at pag-indayog ng kanyang mga paa sa entablado, nag-iwan siya ng isang impresyon ng kahusayan, ritmo, at walang kapantay na karisma. Ang kanyang katanyagan ay lalo pang tumingkad nang makasama niya ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Noong 1936, nagkaroon siya ng pagkakataong makasama sa isang pagtatanghal ang kinikilalang unang ginang ng teatro at kundiman na si Atang de la Rama. Ang kanilang pagsasama sa entablado ay isang pagtatagpo ng dalawang henyo sa kanilang larangan, isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng vaudeville. Ang pagkilalang ito mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya ang nagpatibay sa kanyang estado bilang isang premyadong alagad ng sining bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sining at katatagan sa panahon ng digmaan. Nang dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig at masakop ng mga Hapones ang Pilipinas, pansamantalang natigil ang produksyon ng mga pelikula. Dahil dito, ang mga artista ng pelikula ay napilitang bumalik sa kanilang pinagmulan. Ang entablado, ang teatro ay muling nagsilbing kanlungan at paraan ng papahayag para sa mga alagad ng sining. At ito rin ang naging pangunahing pinagkukunan ng aliw para sa mga mamamayang dumaranas ng hirap at takot. Sa madilim na kabanatang ito ng kasaysayan, si Bayani Casimiro ay naging isa sa mga ilaw na nagpatuloy na magbigay liwanag. Naging aktibo siya sa mga pagtatanghal sa teatro sa Maynila, kung saan nakasama niya ang mga higante ng industriya. Kabilang sa mga nakatrabaho niya sa entablado sa panahong ito sina Rogelio de la Rosa at Norma Blancaflor na mga pangunahing bituin sa pelikula. Sa larangan naman ng komedya, nakipagtambal siya sa mga kinikilalang haligi tulad ni Pugo, Togo, at ang nooy nagsisimula pa lamang na si Dolphy. Ang kanilang mga pagtatanghal ay hindi lamang nagbigay ng pansamantalang paglimot sa mga suliranin ng digmaan, kundi nagpakita rin ng katatagan ng diwang Pilipino sa pamamagitan ng sining. Ang panahong ito ay nagpatunay sa kakayahan ni Casimiro na umangkop
at manatiling relevant anuman ang kalagayan ng bansa. Ang paglipat sa puting tabing at ang ginintuang panahon. Matapos ang digmaan, isang bagong pinto ang nagbukas para kay Bayani Casimiro. Sa muling pagbangon ng industriya ng pelikulang Pilipino, siya ay naging isa sa mga artistang kinuha ng LVN Pictures, isa sa mga Big Four na production studio noong panahong iyon. Dito, ang kanyang talento sa tap dancing ay ganap na naisalin sa puting tabing. Ang LVN Pictures ay kilala sa paggawa ng mga dekalidad na pelikula, lalo na sa genre ng musical, na siyang perpektong plataporma para sa isang tulad ni Casimiro. Ang kanyang husay sa pagsayaw ay naging kanyang signature sa mundo ng pelikula. Sa bawat pelikulang musikal na kanyang ginawa, ang kanyang mga dance number ay laging inaabangan. Ang kanyang galaw ay magaan, elegante at puno ng buhay, na nagbigay sa kanya ng titulong Fred Astaire of the Philippines. Ang paghahambing na ito sa maalamat na Hollywood dancer ay hindi isang eksaherasyon, kundi isang pagkilala sa kanyang pambihirang talento na maihahanay sa pinakamahuhusay sa buong mundo. Sa ilalim ng LVN Pictures, sunod-sunod ang kanyang naging proyekto. Noong 1947, lumabas siya sa mga pelikulang Maling Akala at O Salapi. Sinundan ito ng Makabagong Pilipino at Milyonarya noong 1949. Noong 1950, naging bahagi siya ng epikong Sohrab at Rustum. At noong 1951, lumabas siya sa Shalimar. Ang mga pelikulang ito ay nagpakita hindi lamang ng kanyang galing sa pagsayaw, kundi pati na rin ng kanyang kakayahan bilang isang aktor. Hindi lamang sa LVN Pictures nakilala ang talento ni Casimiro. Gumanap din siya sa mga pelikula ng ibang malalaking kumpanya, tulad ng Sampaguita Pictures. Ilan sa mga kilalang pelikula niya sa labas ng LVN ay ang Sa Loob ng Amerika, 1946, ang Vaudeville, 1953, na isang pagbabalik tanaw sa kanyang pinagmulang entablado, ang Tres Musketeros, 1954, at ang Sa Isang Halik Mo, Pancho, 1954. Ang kanyang kakayahang magtrabaho sa iba't ibang production outfit ay patunay ng kanyang pagiging isang respetado at hinahanap na artista noong ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Ebolusyon bilang isang karakter na aktor sa paglipas ng panahon kasabay ng pagbabago sa panlasa ng mga manonood at paghina ng popularidad ng mga pelikulang musikal. Nagpakita muli ng kanyang kahangahangang kakayahang umangkop si Bayani Casimiro. Mula sa pagiging isang magaling na mananayaw at bida sa mga musikal, matagumpay siyang lumipat sa pagganap bilang isang karakter na aktor. Ang kanyang karanasan sa komedya mula pa sa entablado ng Vaudeville ay naging malaking puhunan niya sa bagong yugtong ito ng kanyang karera. Pagsapit ng dekada 60 at 70, naging pamilyar na mukha si Casimiro sa telebisyon. Lumabas siya sa iba't ibang programa. Karamihan ay mga sitcom, situation comedy, at variety show kung saan naipagpatuloy niya ang pagpapamalas ng kanyang talento sa pagpapatawa. Ang kanyang natural na timing at kaaya-ayang presensya sa screen ay nagustuhan ng bagong henerasyon ng mga manonood. Isa sa mga pinakatumatak na pagganap niya sa huling bahagi ng kanyang karera sa pelikula ay ang kanyang papel sa kontrobersyal at kritikal na kinilalang pelikula ni Celso Ading Castillo, ang Burlesque Queen, noong 1977. Sa pelikulang ito, nakasama niya ang star for all seasons na si Vilma Santos. Ang kanyang pagganap ay isang malayo at seryosong paglihis mula sa kanyang karaniwang magaan at masayahing mga papel. Ito ay isang testamento sa kanyang lawak bilang isang aktor na may kakayahang gumanap sa mga mabibigat na drama nang may parehong antas ng kahusayan na ipinamalas niya sa sayaw at komedya. Ang Huling Yugto at ang Pamana sa Bagong Henerasyon. Pagsapit ng dekada 80, isang papel sa telebisyon ang muling nagpakilala kay Bayani Casimiro sa mas batang manonood at nagpatibay sa kanyang estado bilang isang icon ng industriya. Gumanap siya bilang ang ama ng karakter ni Vic Soto sa napakatanyag na sitcom na Okay Ka, Fairy Ko. Ang kanyang papel bilang isang mapagmahal ngunit makulit na ama ay minahal ng publiko. Para sa henerasyong lumaki noong dekada 80, siya ay hindi na lamang ang maalamat na mananayaw, kundi ang nakakatawang tatay,
ni Enteng Cabisote. Ang papel na ito ang nagsilbing kanyang huling malaking kontribusyon sa kulturang popular. Sa kanyang personal na buhay, nakahanap si Bayani ng kapareha, hindi lamang sa pag-ibig kundi maging sa sining. Ikinasal siya kay Neves Manuel at sila ay bumuo ng isang dancing team na nagtatanghal sa iba't ibang stage show. Ang kanilang pagsasama ay isang unyon ng dalawang taong may iisang hilig at dedikasyon sa sining ng pagtatanghal. Biniyayaan sila ng isang anak na sumunod sa kanilang mga yapak, si Bayani Casimiro Jr. na naging isa ring kilalang aktor at komedyante. Noong ika-27 ng Enero, 1989, sa edad na 70, pumanaw si Bayani Casimiro Sr. sa Maynila. Ang kanyang mga labi ay inihimlay sa Loyola Memorial Park sa Parañaque City. Ngunit ang kanyang alaala at pamana ay nananatiling buhay. Konklusyon, ang dalawang mukha ng alaala. Ang legasiya ni Bayani Casimiro ay may dalawang natatanging mukha. Depende sa kung aling henerasyon ang tatanungin. Para sa mga nabuhay at nakasaksi sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, siya ay mananatiling walang kapantay na hari ng tap dance, ang maginoong mananayaw na nagbigay buhay sa mga musikal ng LVN at Sampaguita Pictures. Ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng sining, gilas, at ng isang panahong puno ng musika at pag-asa. Para naman sa mga sumunod na henerasyon na nakilala siya sa pamamagitan ng telebisyon, siya ang magiliw at nakakatuwang ama sa Okay Ka, Ferico. Ang kanyang imahe ay nakaugnay sa pamilya, katatawanan, at sa isa sa mga pinakaminahal na palabas sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Ang dalawang alaalang ito, bagamat magkaiba, ay naglalarawan ng iisang tao. Isang tunay na alagad ng sining na nag-alay ng kanyang buong buhay sa pagbibigay aliw. Isang magandang simbolo ng kanyang pamana ang ginawang pagbibigay pugay ng kanyang anak na si Bayani Casimiro Jr. sa mismong palabas na Okay Ka, Ferico. Gumanap si Casimiro Jr. bilang si Prince PK at sa isang di malilimutang eksena, siya ay nag-tap dance, isang malinaw na pagkilala sa sining na pinasikat ng kanyang ama. Sa pamamagitan nito, ang sayaw ni Bayani Casimiro Sr. ay muling nabuhay sa screen. Isang paalala na ang tunay na talento ay hindi kailanman namamatay. Ito ay naipapasa, inaalala, at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na salinlahi.